So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another full review na naman tayo. And this time, i-review na rin natin ng isa napakalupet na entry level na naging budget smartphone today, which is the Vivo Y19s. Maganda pa kaya ito ngayong bare months? Tara, check natin. So ayan, another full review na naman tayo, and this time ang itatakil nga natin is yung Vivo Y19s. So marami rin nagkaka-interest dito sa unit na to ngayon, lalo na mura-mura na lang siya sa official store ni Vivo sa online. At kung interested kayo makakuha nito ng mura at bagsak presyo, i-click nyo na itong view products natin. Dahil dito sa ating view products, mura nyo lang makukuha po ang Vivo Y19s. So again, ang SRP na itong smartphone na to is nasa 2 variant siya, 4GB 1286499 at 8GB 2568499. Pero yung nagsisale ngayon sa online is yung pinakamura na 4GB 128. Usually pwede nyo siya makuha ng 4,500 to 5,000 plus. So malaki rin naman yung madi-discount nyo dito sa Vivo Y19s basta kunin nyo tong view products natin, kasi up to 1,000 pesos off yung voucher na ma-generate para sa inyo. Kung wala na yung view products natin, ibig sabihin sold out na siya, i-check nyo na lang po yung link niya sa description box natin. May link din po dyan ng Vivo Y19s para ma-redirect kayo sa mura at bagsak presyo na smartphone na to. So, ang layo na ng SRP niya. So, from 6,500 to 4,000 plus to 5,000 plus, napagandang deal na yan when it comes to smartphone na to. Kumbaga, nag-below 6,000 pesos na siya, pwede na natin siyang makonsider as a budget smartphone today. So, yun nga, na-try na natin ng several weeks ang Vivo Y19s, kaya share ko na yung aking final verdict dito sa device na to ngayon dito sa ating video. And sana makatulong po itong mga sasabihin natin kung nagde-decide kayo bumili ng Vivo Y19s or kung naghanap kayo ng budget smartphone today. So next mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa Vivo Y19s, at kung merong cons, syempre i-share din natin yan. Unang-una sa display, when it comes sa display quality ng Vivo Y19s, when it comes sa kanyang price tag na 6K, HD plus 720p sa big no-no. Pero ngayon, bumaba na yung price niya 4 to 5,000 pesos, HD plus 720p is bumabagay na siya. So okay naman for me yung display na itong Vivo Y19s. When it comes sa brightness niya, nasa average level din naman. Maliwanag din naman siya kahit papaano. Malaking screen size niya, at ang importante rin doon, naka-punch hole display na rin ang Vivo Y19s, na nakalimutan nila finally ang notch display dito sa device na to. 90Hz screen refresh rate, okay rin for its price tag, kaya no worries when it comes sa display na itong device na to. Maganda rin naman ang overall quality na mapaprovide ng display ng Vivo Y19s. Hindi siya pangit ha. Next, yung operating system. So yes, nung ginamit ko rin naman siya out of the box, naka Android 14 siya with Fantouch OS 14. Pero I don't know, nung ginamit din natin, na-dispose ko na yung Y19s ko pero last na gamit ko siya, wala siyang update sa Android 15. Pero comment down below kung na-update nyo na yung sa inyo. Pero no worries when it comes sa Android 14 naman, matagal pa yan. Longevity niyan is nandoon. Kaya no worries, matagal pa yan masusupport ng mga updates dito sa Vivo Y19s when it comes sa mga applications. Matagal nyo pa magagamit itong smartphone na to. Next, yung chipset. Sa chipset is very interesting dahil again, yung T612 or T615, parang rename lang yan ng 7250. Check nyo rin kasi octa-core niya, or i-check nyo rin kasi CPU, clock speed, and of course yung GPU. So up to 1.8 GHz itong Vivo Y19s with Mali G57. So when it comes sa chipset neto, parang Unisoc 7250 siya. Na-game test din naman natin ng Vivo Y19s. So far, it can handle modern use din naman. And kahit Genshin, nakakaya niya sa pinakamababang settings, okay. So kung nakuha nyo to ng 4 to 5,000 pesos, T612 is pinaka-okay na yan. Compare yung SRP niya na 6.5, big no-no yan kasi usually G99, G100, mas better mga chipset ang nilalagay sa 6,000 plus pataas. Pero pag 6,000 below, okay na okay yung Unisoc T612 pa naman kahit papaano. Next, camera. Sa camera tayo dito bumawi sa Vivo Y19s. Kaya ako, hindi talaga ako binigo ni Vivo when it comes sa camera performance. So meron siya 50 megapixel. Mababa yung megapixel ang front-facing camera niya. Pero for its price, malinaw naman yung mapoprovide na photo quality ng Vivo Y19s. At mamaya magpapakita ako ng mga photo samples yan later on sa ating video. Kaya stay tuned lang. And of course, mga video samples. And based on my observation, kung i-compare mo sa kanyang price, fair din naman ang mabibigay na quality ng photo ni Vivo Y19s. Hindi naman too grainy, hindi naman pale, maganda rin naman yung sharp nung
photos, okay rin naman yung color reproduction niya. Next sa speaker, so sa speaker, medyo skeptical kasi usually din, karamihan na rin ng mga smartphone brands when it comes to 5K is dual series speakers. Pero ito yung parang ginagawang technique ng mga ibang brands to meet or para makapag-kompetensya sa dual series speakers. Mono speaker siya, pero ang ginagawa nila sa speaker nila is beyond 100% volume. So dito sa Vivo Y19s, up to 300% ang volume na ma-offer ng device na to. So okay naman, pero to be honest, mas better talaga ang bass quality pag dual series speakers. At when it comes sa loudness, nandoon naman sa Vivo Y19s, pero bass quality, mas better talaga na siya, dual series speakers for me. Maganda rin naman yung LED notification light niya sa likod na yun nga, pag nag-charge kayo, pag may mga notifications, nagbibigay siya ng umiilaw siya. Na yan na rin yung nauuso ngayon sa mga smartphone. Nakala ko nga dati yung LED notification light ng Vivo is yung flash niya. Kasi usually, yung ganun kasi sa V-series, diba? Circular flash na sila, parang ring light. For me, good addition din naman yung merong LED notification light sa likod. And next, mga ka-J-Vlog, when it comes sa design so far is pinaka the best dito sa Vivo Y19s. Marami rin mga consumers naghahanap ng budget smartphone, tas ang ganda ng design. Hindi talaga ako binigo ni Vivo when it comes sa design ng mga smartphone nila. Mapa Vivo Y04, Y03, Y02, Y19s, Y18. Magaganda po ang mapoprovide na design ng Vivo Y90, ng Vivo series. Again, isa tong si Vivo sa pinakamagandang design na smartphone sa kahit anong category. Budget smartphone, entry level, mid-range, higher end, high mid-range, and of course flagship devices. So again, marami rin pong naghahanap or marami rin po kasing consumers ang top priority nila when buying a smartphone is yung design and aesthetic. Dito sa Vivo Y19s, mapoprovide niya po yan. Next, the battery. Yung battery niya malaki, 5,500 mAh na removable battery. Pero the disappointing part lang dito is yung charging rate. 15 watts fast charging rate siya. Again, sana at least 18 watts or 33 watts. Iba nga, for this kind of price tag, ang minimum na binibigay nila is 33 watts. So, since kasi ito is last year pa to lumabas, noong 2024 pa to, late 2024, 15 watts sa ganito, sa presyo niya na 6K, kahit doon hindi yun perfect fit eh. Pero dito ngayon, 2025, September, 15 watts, hindi rin talaga bagay yan. Fast charging naman siya, pero it's not enough since malaki rin yung provide nilang battery capacity. So at least 33 watts or 18 watts sana, mas better. At last is yung kanyang water protection. Meron din siya water protection na IP64 water and dust resistant. Again, yan rin naman nang umuuso sa mga devices ngayon na merong IP rating. And no worries when it comes sa pag nabasa to or natalsikan ng tubig, again, hindi po siya pwedeng malublob sa tubig. Pwede siyang mabasa ng tubig like matalsikan, maulanan, pero pag nalublob to ng matagal, hindi po pwede yon or ibang usapan na yan. So yun mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan kong features dito sa Vivo Y19s. Pero yung pinaka downside lang talaga niya, nung SRP niya is yung 4GB of RAM. Pero ngayon, kahit nga sa 5,000 pesos, hindi enough ang 4GB eh. Usually, dapat 6GB na. Pag nakuha nyo to ng 4K, okay naman yung 4GB of RAM, pero 4 to 5,000, pag 5,000 plus, medyo skeptical tayo kasi iba, hindi na nila ginugusto yung 4GB of RAM sa ganitong price segment. Pero again, na-test ko na tong Vivo Y19s, hindi naman naka-affect yung RAM niya sa game test. It can handle modern games ba rin naman, no worries. 4GB of RAM dito is kayang-kaya pa rin naman kahit papaano. Kaya kung interested kayo dito sa Vivo Y19s at kung gusto nyo makuha to ng mura, bagsak presyo, dito sa ating view products, i-click nyo na to dahil mura at bagsak presyo lang po dyan ang Vivo Y19s. At sana nakatulong po itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili na itong smartphone.
So video sample rear camera of the Vivo Y19s. So ang pinaka-max sa resolution niya is Full HD 1080p at 30 fps. So sad to say wala siyang any support for 60 fps. Ayan siya. Yun, may bata doon malikot. Maasim. Ayan. Video sample front facing camera of the Vivo Y19s. So pinaka-max sa resolution niya is Full HD 1080p at 30 fps. So same din sa rear. Walang any support for 60 fps. Pero yan, ang ginawa kong quality is direct sunlight. So kaya na mag-base ng kanyang mic kasi syempre na siya naririnig. When it comes sa front facing camera, nasa average level yung quality. So next, let's explore yung build quality ng Vivo Y19s. Ang pinaka nagustuhan ko sa smartphone na to, yung design niya talaga. Very premium looking. To be honest, mukha talaga siyang mid-range smartphone pero hindi nyo akalain na entry level lang siya or budget segment. Biruin mo, 5,000 piso ko lang nakuha to. Ang ganda po ng design. Again, tulad ng mga sinasabi ko sa mga ibang video ko, hindi talaga ako binigo ni Vivo when it comes sa design ng mga smartphones sila. Very outstanding, kahit na napakamura, mid-range and flagship, same na maganda pa rin ang mo-offer. To be honest, kamukha niya rin yung parang very identical siya sa Vivo V50 Lite ba yun? Ayan, maganda naman. At meron siyang very unique din na LED notification dito sa baba. Tapos meron siyang dual flash dito. Polycarbonate back at very gradient color naman siya pag tinitilt natin. Yan yung ganda. Para siyang for me tawag ko dito pearl white. Tapos sa frame niya is matte finish din. Wala namang any glossiness dito sa smartphone na to, which is yun yung maganda rin dito. Dual rear camera setup siya at dito sa right side na dito yung kanyang power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas namang smartphone nandito ang kanyang secondary speakers. SIM tray sa left side at sa baba is the 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C port at speaker grills. So yun nga maganda dito sa Vivo Y19s is dual steer speaker siya for immersive sound at ang maganda dito beyond 100% volume pa siya. Yung screen niya napakalaki, punch hole display. And when it comes sa refresh rate ng Vivo Y19s, I think 90Hz to Check natin. Up to 90Hz screen refresh rate tong smartphone na to. And lightweight design at meron na siyang free na screen protector out of the box pre-installed. At ito po si Marin Jellycase na kasama dito sa smartphone na to. Ayan, very simple lang naman si Marin Jellycase pero may texture siya na para iwas dulas, kumbaga. So next, let's explore yung camera app ng Vivo Y19s. So na-try ko na yung camera natin. So far, okay rin naman yung camera quality niya and magbibigay rin naman ako ng photo samples dito sa ating video. Ayan, malinaw rin naman for a Vivo smartphone talaga. Asahan na natin na makakapag-provide to ng magandang photo quality. Pero when it comes sa video, dun lang tayo nagkakatalo dahil yan, hindi ko ganun nagustuhan yung video quality niya talaga. Pero for a budget smartphone, expect na natin yan na average level lang talaga yung mapoprovide na quality. So, nandito tayo ngayon sa camera app niya. So, sa camera app, sa photo, meron tayong 2x zoom na hanggang 10 times digital zoom po tayo. So, meron din siyang filters dito. Tapos, sa settings niya, additional settings, meron tayong aspect ratio, timer, grid lines, level, shake redo, effects, watermark, yung meron phone mode sa baba natin mga photos and HDR mode. Meron tayong flash at Google Lens. Meron tayong portrait mode for background blur. Meron din siyang beautification na dito sa portrait mode. At meron din tayong night mode. Ayan, 2x zoom na hanggang 10 times digital zoom tayo sa night mode. Sa video naman, ang pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p up to 30 fps. And when it comes sa more, ayan, meron tayong 50 megapixel mode for high definition photos. Panorama, scan documents, slow motion, time-lapse, pro mode, at live video. Sa front-facing camera naman, ayan, mayroon din siyang portrait mode. Meron din tayong night mode for low light shot, of course. Video. Sa video naman, ang pinakamax sa settings din na pwede natin na resolution niya is Full HD 1080p up to 30 fps. Sila na mga ka-J-Vlog ang camera app ng Vivo Y19s. Very simple lang naman. So next, biometrics test side dito sa Vivo Y19s. Start tayo sa kanyang fingerprint scanner.
So, pagdating sa fingerprint scanner, ayan, fast and accurate naman. Next is a face unlock. Face unlock, in fairness, mabilis din naman dito sa Vivo Y19s. So, okay naman, maganda at mabilis yung biometrics ng smartphone na to. So, next speaker test tayo dito sa Vivo Y19s. Ito yung maganda sa smartphone na to dahil dual steer speakers to. Tapos, beyond 100% ang volume niya yan, no? Naka 300 max tayo, so start tayo. Welcome ulit sa panibagong video. And for today's content, since 8/8 sale, magbibigay lang ako sa inyo ng quick review ulit. Dito sa, nakita ko kasi ito yung pinakamabenta na nape-purchase ngayong August. The Samsung Galaxy A16 LTE and 5G and the Samsung Galaxy A06 4G and 5G. So, murang-mura na lang sila dito sa 8/8 sale. Magkano na kaya? Tara mga G-Vlog, check natin. Solid, ang lakas oh. At hindi basag yung speaker ha. So dyan kayo magkiklik ha, yung link natin sa gilid na yan, no? Click nyo yan. Gusto nyo makakuha ng mura tong Vivo Y19s. So yun mga G-Vlog, since 8/8 sale, itong mga smartphone na to nakita ko sa online. So mga G-Vlog, ito isang napakalupit na speaker na napansin ko sa budget smartphone. Biruin mo ha. Biruin mo, 5,000 piso, dual steer speakers, tapos beyond 100% pa ang volume. Kaya kung i-rate ko speaker nito sa kanyang presyo na 5K, ang score ko dito, nasa perfect 10 agad-agad. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lods, ano ba, sulit bang i-purchase itong Vivo Y19s? Bibili na ako dahil sale na sale siya. The quick answer dyan, pag nakuha nyo ito ng 4 plus or 5.2, mga ganyan, sulit din naman siya. Again, hindi mabagal ang chipset nito. Isang napansin ko diyan, hindi mabagal ang chipset niya. It can handle games nga rin. At kung interested nga kayo dito sa makuha ng mura to, again, dito lang kayo bibili sa ating View Products. Dito kayo pumunta, diyan kayo mag-purchase dahil meron pong special voucher na naghihintay para sa inyo sa YouTube. So, yun nga, sulit din naman kahit paano itong Vivo Y19s. Ang pinaka nagustuhan ko dito, to be honest, yung design, camera, and yung battery performance. Yung display, ayun, normal din naman yan sa mga budget smartphones. And when it comes sa chipset, again, last year chipset siya, pero kaya pa rin naman yan. And to be honest, rename talaga siya ng Unisoc 7250 na talamak na sa mga budget smartphones today. Na usually din sa 4 Plus, 5,000 Plus, nakikita pa rin naman natin ang 7250 na chipset. Kung gagamitin nyo to more on camera-centric, for a budget smartphone, okay na okay rin naman i-recommend ng Vivo Y19s. Sa lahat ng consumers, to be honest, pwede rin naman siya as a navigating tool. Pwedeng gamitin sa trabaho, pwede nyo bigay sa mga anak nyo for their school, for online business. Dahil malaki yung screen niya. Maganda pag nag-scroll kayo sa social media, marami kayong contents na nakikita. So again, kung interested kayo sa Vivo Y19s, dito lang kayo bibili sa ating View Products. Kaya hanggang mura pa, bagsak presyo pa, itong smartphone na to, kahit pa paano, pag nakuha nyo to ng sale price, magiging sulit din naman ang inyong hardware.